Oh my God. ¿Cómo vemos a la próxima Miss Universo Filipinas, Bea Millan Windorski? La verdad que esta niña para mí es más que evidente que se va a coronar, pero ¿tú qué piensas sobre esta reina? Soy Jens Castro y aquí te lo cuento. Esta ha sido una de sus últimas sesiones. El rostro tan precioso, fresco que tiene, el cuerpazo, la altura, y he visto que también camina muy segura de sí misma. Mucha pasarela, mucha actitud. Y esta ha sido su última aparición, a pesar de que solo ha participado en el Miss Earth, si no me equivoco, representando a Estados Unidos. Ella ya tiene tanta experiencia. Bueno, Miss Earth también es un importante certamen, pero ella está lista para la corona universal. ¿Qué opinan ustedes sobre esta reina? Definitivamente, cuando se corone Miss Universo Filipinas, fuerte candidata para el Miss Universo 2027. Déjame tus comentarios. Hi, Bea. Hi, how are you? I'm doing fine. How do you feel that a lot of people are reading so much about your swimsuit photos? I was really happy to see that the hard work of my team paid off, because I was really honored to work with someone like Seven Barreto, who's photographed so many iconic queens, including Chelsea Manalo. That's like my all-time favorite headshot, was her Miss Universe headshot. And I'm also excited too, because I've been trying to branch out more into editorial, since I really come from more of a runway ramp background. So I feel really lucky that Miss Universe Philippines has provided me the opportunity to expand my portfolio too. When you do when you do your photo shoots, I wonder how much creative input do you usually have or give? Is it more like 50-50 between you and your styling team, or are you the one calling the shots? I'm really happy to have a collaborative relationship with my styling team. It's also super an honor to work with Perry and my associate stylist Curray, because they have the connections and the know-how within the Philippine fashion industry to bring our collective vision to life. Something I'm really excited to collaborate more on too is showcasing Ilocano fashion, specifically the silk and Inabel industries in La Union. So we're working with Anthony Ramirez a lot, since he has a background in making Inabel suits. So I'm excited to also incorporate more of my culture in the coming months. Is that more, when you say you want to incorporate Filipino elements to your attire, is it coming from a personal experience, or is it more like showcasing your Filipino roots? For the Inabel, that's an industry that's really close to my heart, because my Lola and Lolo are in the hospitality industry, and I remember growing up visiting the looms of Bengar, buying the blankets for our hotel, and that's really where I fell in love with the craftsmanship of the Ilocano weavers, because it's such hard work and they work night and day out in the looms. So I would love to showcase really Ilocano industriousness too, as a proud descendant of Ilocanas. So shall I say it's turning out to be one of your favorite Filipino fabrics? Yeah, because it's so nostalgic for me too. One of the gifts that we would always bring back to the US was Inabel blankets. So being able to wear full-on suits of it has been a really great experience too. Alright, thank you so Much! Agyamanag sa iyong lahat! At mga kapolitika, inyo pong napanood itong si Bea Millan Windorski matapos na mag-trending po yung kanyang naging performance doon kagabi dito sa kailang swimsuit sa Boracay. Dahil nasa Boracay po ngayon ang mga delegates ng Miss Universe Philippines. So marami actually ang nag-stand out doon, pero ang talagang masasabi natin na ang pinaka-highlight ng event doon sa swimsuit sa Boracay ay walang iba kundi ang pambato ng La Union na si Bea Millan Windorski. Talagang pinag-usapan siya mga kapolitika ng ating mga netizen dito sa mundo ng social media. Nag-viral at nag-trending at patuloy na pinag-uusapan ang kanyang pangalan, kanyang performance doon sa Boracay. Hindi lang dito sa loob ng ating bansa, kundi pati na rin ng mga Latino vlogger. Early favorite siya ng mga Latinos, at ang sabi pa daw nila ay siya daw dapat ang ipapadala ng Pilipinas doon sa Puerto Rico, at meron pang iba nagsasabi na for formality na lang daw ang magaganap na
Miss Universe Philippines finale sa May 1 dahil as early as now is meron na daw clear winner ang Miss Universe Philippines 2026. So ako naman, ang aking personal na opinion at ang aking magreaksyon doon sa naging performance ni Bea Millian Windorski sa Boracay ay masasabi ko mga kapolitika na siya na talaga ang hinahanap ng Miss Universe para ipadala doon sa Puerto Rico at makipagbakbakan sa mga Latinas. Napakalambot ng kanyang katawan, napakatangkad, malakas ang kanyang dating, malakas yung kanyang karisma at napakaganda rin ng kanyang face card. So wala ka nang ibang hanapin pa na ipapadala ng ating bansa doon sa Puerto Rico para sa Miss Universe 2026, kundi para sa akin ang pinaka-deserve ay ang pambato ng La Union na si Bea Millian Windorski. Okay, so dapat sana is wag sayangin ng organization itong si Bea na ipadala ng ating bansa. Although merong mga on the other side is mga negative na binabato sa kanya ng mga issue katulad ng hindi daw siya pure na Pilipino. Pero ilang beses na pong napatunayan ni Bea na siya ay legit at legal na pwedeng mag-represent ng ating bansa dahil meron siyang Filipino passport at yung kanyang parent ay taga La Union. So apparently is half mestiza itong si Bea. So pwede naman yun mga kapolitika kasi ang mga taga-ibang bansa is hindi naman pure-blooded din yan na mula talaga sa kailang bansa. Yung iba dyan is mga immigrants. Yung iba naman ay mga mixed-blooded yung kailang ipinapadala dito sa Miss Universe. So patas lang. So dito naman po tayo mga kapolitika aside dito sa MUPH na kung saan is pinag-usapan itong si Bea ay dito naman po tayo sa Miss Grand dahil magkakaroon po ng tour itong si Emma Tiglao dito sa Amerika, sa France at sa Italy. So ito yung kanyang mga bibisitahing bansa sa mga susunod na araw aside of course sa Pilipinas at sa Thailand. At yun po mga kapolitika ang ating pinaka-latest dito sa mundo ng beauty pageant. Kung kayo ang tatanungin ano po ang inyong magreaksyon dito sa paghanga ng mga Latinos kay Bea Millian Windorski. Tama po ba mga kapolitika ang kanilang sinasabi na dapat si Bea daw ang ipapadala ng Pilipinas sa Miss Universe 2026 sa Puerto Rico? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Lala. So we're just finishing up our hair. Ay, sure, thank you. Kun, hello. Welcome to my live. So guys, wala namang pasok ngayon holiday. Nood kayo. Oo, nood na kayo. Baka ano mo. I'm with Hey Hey! Ilibrid nyo na lang. And with Biancates! Kilala niyo kung sino kamukha niya? Ayun na. Kinurot ako ni Ate JJ. Bago? Issue ka. Hi Kia! Hi Jeff! Thank you for the gifts. Ate, may lipstick na yung anak ka. Kaya ayoko ng ano eh. Lip moisturizer. Wala. Yeah, I love my makeup. Thank you so much. Yeah, without filter. Oh, ito. Oh. Oh. Parang naka-filter. Diba? Thank you, Ate Ganyan, JJ. guys, ganyan ha. Sorry. Hindi humble ka talaga. Hindi ka mayabang. Ganyan, guys. Tawagin na natin. Ganda. Ito na. Ang Tapos magulo. mga kung ano ngayon, chinita. Kasi pinachinita nila yung eyes ko. Maganda rin pala ko pag medyo chinita. Sabi nga din. Eh kung chinito. Sabi nga din. Sabi nga sa mga comments sa Reddit. FB10 daw ko. Hi, E! Si Iba to ng Muhang PH. Jana Crizilo. You do? Okay lang yan, may chinita ka naman ah. Kayo ha. O diba, ginawa na lang nating Cubao ang Vietnam at Philippines. So yes, I'm back here in the Philippines to host Lacan and Lakambini ng Laguna 2026. So our script for tonight
is not really pure Tagalog. It's kind of Taglish, but most of the script is Tagalog. Shout out from Pangasinan. Hello po. Hindi may nag-i-invite po. Hello, Pangasinan. Hello, Pangasinan! Hi, unknown. Yes, I'm not a judge for tonight. I'm the host. For sure, free naman ata yung Yes. Free naman ata. Yes. Yes, indeed. This is Anilag Festival.